A Day in My Life as a Work From Home Mom, Solo Parent Edition. Good day everyone! It's another Work From Home diary at hindi ako nagkape ngayon dahil tinamad akong magtimpla. Charing. Actually, tinamad talaga ako ngayon at hindi ganado magtrabaho. Feel ko kailangan ko ng bakasyon para magkapag-reset ng isip ko at maging motivated ulit sa trabaho. Kat walang pasok si na Jeff today dahil local holiday dito sa amin ngayon for 2 days. Kaya tinapos ko na lang ang trabaho ko at pagbaba ko nag-prepare na si Jeff ng breakfast niya. Sandwich lang daw siya sa agahan niya. So I just went back to my room to take a nap. Nung magtanghali na ay gumising na ako para magluto naman ng lunch namin. While Jeff is having spam at yung natirang chicken kagabi, ako naman ay gagawa ng granola yogurt with mango, nuts, and drizzled with honey. This simple meal is really gonna make me full na kaya lang minsan nagmimerienda ako and take some sweet snacks na isa ring guilty pleasure ko. We had a great lunch with Jeff and I just took a rest dito sa sala habang naglalambig kay Cookie na tumabi sa amin. Maya-maya ay nag-decide akong palitan na itong doorknob ko kasi ilang araw na rin itong nasira at hindi ko naayos. Siyempre ako lang rin ang mag-aayos nito kasi ako lang din naman dito sa bahay. Sabi ng papa ko pupunta lang daw siya dito para siya ang magpalit nito pero hindi na ako makapaghintay at pinalaki naman niya akong Amazona ay kaya ko na ito May instructions naman on how to install it kaya nagawa ko rin naman ng maayos. DIY lang talaga itong kwarto ko mula sa pagpipintura hanggang sa pag-assemble nitong work desk at bedside cabinet ko hanggang sa doorknob. Ay pangatawanan na talaga ang pagiging strong independent woman day. After ko mag-replace ng doorknob ay naglinis na rin ako dito sa kwarto dahil ang dami na nga ring alikabok dito sa workspace ko. Kahit naka-aircon, hindi pa rin exempted sa alikabok So ayan, I wanted to keep it clean and simple, yung wala ng cheche-boreche dyan para ma-clear rin ang isip ko. At sinapian na ako ng sipag so tinuloy-tuloy ko na ang pag-ayos sa bahay at sa bed ko. At dumiretso na rin ako para magtupi ng mga damit namin. Naglaba rin ako ng mga bedsheets pero mas napadali lang nga rin kaya diretso fold na lang ako after magsampay. At isa rin nga ito sa napaka-boring gawin kaya nanood lang ako ng movie para hindi mabagot dahil time-consuming nga rin ito. Pero parang ang laki ng achievement ko kapag natupi ko na ito lahat. Parang naibsa ng 80% ang gawain ko sa bahay. After folding it, ay nilagay ko na sa aming cabinet ni Jeff at gusto ko talaga color coding yung mga damit na nakalagay dyan pero nasa 70% pa lang ang na-achieve ko. Natapos rin ang hapon sa pag-ikot-ikot ko sa bahay at sa mga gawain kaya time na naman to do our usual routine tuwing hapon ang magluto ng dinner. Usually sa dinner talaga ako mas ganadong magluto kasi sa afternoon kakagising ko pa lang at hindi pa talaga ako fully activated sa tanghali. Kaya dinner is the usual time I put more effort in cooking our food. For tonight, magluluto lang ako ng bangus steak at habang nagluluto ako rito, sina Jeff naman at Cookie nagkukulitan. Pinagtripan na naman si Cookie ng Kuya Jeff niya. Nagprito lang ako ng bangus and just seasoned it with salt and pepper first and coated it with flour to avoid splattering and fried it on both sides. While frying it, gumawa na rin ako ng sauce nito na 3 tablespoons of soy sauce, 1 tablespoon of oyster sauce, lemon extract, sugar, water, and a little bit of cornstarch just to make the sauce a little thicker. After ni-remove ko na ang fried bangus at nag-slice ng whole white onions. I took out some oil nito and in the same pan, nagsaute na ako ng onion and minced garlic hanggang sa lumambot ito, then added the sauce and the bangus belly. Kapag kumakain talaga kami ng bangus, ako at yung sister ko ang unang kumukuha sa belly part. Gusto kasi namin ang part ng belly. Once the sauce thickens, I just plated our dinner and that's it. Nag-fry rin nga pala ako ng sunny side up egg and garnish the rice with sesame seeds.
I also sliced some ripe papaya and voila, our dinner is ready. Jeff doesn't usually eat bangus but he loves how it was cooked like this. Dinner ended and so is my day, so I had to take a rest dahil tao lang tayo at napapagod. Pero laban lang inahan and let's call it a day. Thank you so much for watching. Bye!